So, mga kapatid, magandang hapon po sa inyo. Ito po yung ating topic ngayon, Hybrid Christian Part 3. Nasa Part 3 na po tayo. So, mga nakaraan ay napag-aralan natin na hindi po pwede yung pananampalataya lang, kailangan talaga yung gawa. Kasama talaga yon. Ngayon, almost ganito rin yung ating pag-aralan ngayon, kaya lang medyo mas nilaliman pa natin ng konti para sa topic na ito ay lumalim ng lumalim ang pagkaunawa, talagang maintindihan natin yung ibig sabihin. No po? So, yung subtitle niya ay Saved by Grace Alone o kaya Salvation by Faith Alone. So, yan kasi ang pinagtatalunan ng maraming mga Kristiyano, ng maraming mga believers, na kapag ang tao daw ay naligtas na, sumampalataya na, tumanggap na sa Panginoong Jesucristo, kahit pa ito gumawa ng kasalanan ay ligtas na. Hindi na siya mapapahamak, hindi na siya mapupunta ng impyerno. At saka sinasabi nila na ang mga inililigtas daw ng Diyos ay pinili na ng Diyos. Kaya nasa kamay ng Diyos ang kaligtasan ng tao. Siya ang pipili kung sinong ililigtas niya. Kung hindi niya mapili, ay yun ang mapapahamak at mapupunta sa impyerno. Yan pong pagtatalo na yan ay noon pa. Naalala ko si Martin Luther, sa pagbabasa ko sa internet, nabasa ko na dumating pala sa buhay ni Martin Luther na yung Book of James, yung Santiago, doon kasi sa James 2:20, nakalagay doon na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Gustong tanggalin ni Martin Luther yung portion na yon sa Biblia dahil kumukontra yon sa kanyang itinuturo, sa kanyang paniniwala. Na ang sabi niya, hindi na dapat kasama yung gawa. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang talaga ng pananampalataya. Kasi nga, biyaya ang pananampalataya, kaya ang tao ay maliligtas sa biyaya lang. At hindi na dito kasama ang gawa. Kaya gusto niya tanggalin yon, pero hindi rin po natanggal kasi bahagi talaga ng Biblia ang sulat ni Santiago. Ngayon, itong ating pinagbatayan, Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, ito yung paboritong-paborito ng mga taong nagtuturo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Sapagkat ito ay biyaya ng Diyos. Kaya dapat tanggapin lang natin ang biyaya ng Diyos dahil hindi na dito kasama yung gawa. Kahit wala kang gawa ay maliligtas ka. Kaya sabi nga nila, once you save forever. Okay, simulan po natin i-analyze yung mga talatang ito. Yan. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. So dito pa lang ay makikita natin na mukhang mayroon silang katwiran dito. Kasi nga, sabi rito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos. So pag sinabi natin kagandahang loob ng Diyos, bigay yon. Kasi pag nagbibigay ka, ay voluntaryong pagbibigay, yun ay nanggaling sa puso mo, sa kagandahang loob ng puso mo. Kaya ka nagbibigay kasi yung heart mo ay maganda, ang iyong kalooban. Maluwag ang puso mo na nagbibigay. Kaya nga, yung pagliligtas na ginawa ng Diyos sa atin, galing yon sa kanyang kagandahang loob. Ibig sabihin, walang nag-utos sa Kanya, walang namilit sa Kanya, walang nagsabi sa Kanya. Ang Kanyang kagandahang loob ay nanggaling sa Kanyang puso. Kaya tayo naligtas. Dahil dyan, ang kaligtasan ay biyaya
ng Diyos. Kapag sinabi nating biyaya, yun, yung binigay mo, biyaya. Kasi pag nagbigay ka, lahat ng ibinibigay, ang tawag natin dyan, biyaya, di ba? Pag binigyan ka ng kung anong bagay na binigay sa'yo, ang tawag natin dyan ay salamat sa biyaya. Yan, di ba? Kaya yung binigay sa atin ng ating Diyos, iyan ay biyaya ng kaligtasan. At naliligtas tayo sa pamamagitan lang ng pananampalataya. So, at binigyan niya pa ng diin dito, ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, bigay ng Diyos, at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Kaya nga, ang kaligtasan, mga kapatid, hindi po ito gawa ng tao. Ito ay gawa ng Diyos. Kaya yung sinasabi diyan sa mga talatang yan ay tama yan, tumpak yan. Kaya lang, ang ipinagtataka ko ay dinagdagan nila ng salitang once you say forever. So, yung salita na yon ay hindi na muna makita sa Biblia yon. Ang babasa lang natin ito. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito manggagaling sa gawa ng tao. So, sa tingin ko, yung mga kapatid natin yan ay nagkulang sila sa pangunawa. Paano? Kasi, ang kanilang pagkaintindi ay parang jump to conclusion. Ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa ng tao, kundi kaloob ito ng Diyos. Nag-jump to conclusion kagad sila. Kung ang kaligtasan hindi gawa ng tao, hindi ka pwedeng gumawa na para maligtas ka. So, ganun kagad ang kanilang conclusion. Kaya sinasabi nila, decision lang ito ng Diyos na iligtas ang tao. Ito yung kanyang gawa para sa kaligtasan natin. Kaya hindi talaga tayo pwedeng gumawa para maligtas tayo. So, dahil doon, mga kapatid, nagkaroon na sila ng parang pinaiksian na nila yung kanilang pangunawa, parang shortcut na pangunawa na hindi talaga pwedeng gawin ang kaligtasan kundi bigay ng Diyos. Dahil sa bigay ng Diyos, bahala ang Diyos kung sino ang bibigyan niya. Yan. Kaya pag hindi ka binigyan ng kaligtasan, sorry ka na lang. Pero pag binigyan ka ng kaligtasan, swerte mo. Parang gano'n na yung kanilang naging pangunawa. Pero, laliman natin ng konti at gamitan natin ito ng tinatawag na, sa theology kasi ang tawag dito ay syntactical analysis. O yung tinatawag na verbal analysis. O yung tinatawag na word analysis. So, yung bawat salita ay i-analyze natin kung anong ibig sabihin. Kasi ang salita, kaya ginamit, may nagtataglayan ng meaning, ng kahulugan. Yung bawat salita, mayroong kahulugan na tinataglay. Ngayon, kung titingnan natin sa mga talatang ito, ang topic ng talatang ito ay para sa kaligtasan ng tao. Yan. Ang kanyang kagandahang loob ay ito. Nagpakita siya ng kagandahang loob sa pamamagitan ng pagliligtas sa tao. Bakit kagandahang loob? Kasi ang tao ay makasalanan, wala siyang magagawa sa kanya sarili para iligtas niya. Kahit anong gawin ng tao, wala siyang magagawa. Kaya ang katotohanan na ito ay siya lang ang pwede makagawa. Dahil doon ay gumawa siya para sa kaligtasan natin. At ang kanyang paggawa, matatawag natin kagandahang loob kasi gagawa siya para sa kaligtasan natin nang hindi tayo karapat-dapat. At dahil dyan, matatawag natin na ang kanyang ginawa ay talagang kagandahang loob. Kasi walang merit wala tayong ginawang merito na matuwa sa atin ng Diyos, kaya gagawa siya ng maganda sa atin. So walang gano'n. Kaya yung pagkilos ng Diyos, sa kabila ng tayo ay makasalanan, matatawag talaga natin na yan ay kagandahang loob.
ng Diyos. At ang kagandahang loob ng Diyos, ang tawag natin dyan ay biyaya o grace. Yan. Kaya, tama naman na tayo ay saved by grace. So, ngayon, ang topic dito ay kaligtasan. Ngayon, kung kaligtasan ang topic dito, hindi dito pinag-uusapan yung gawa ng tao para maligtas. Ang pag-usapan natin dito tungkol sa paano maliligtas yung tao. Kung paano maliligtas ang tao, siyempre ang sagot natin, Diyos lang ang makakagawa. So, hindi makakagawa yung tao. Kaya, ang tao ngayon, mga kapatid, kahit anong gawin niya, wala siyang pwedeng gawin para sa kanyang kaligtasan, kundi ang Diyos lang. Dahil dyan, ang Diyos ngayon, tama yung sinasabi ni Pablo na siya lang ang pwedeng makagawa ng kaligtasan. Kaya tumpak yun. Ngayon, dapat hanggang doon lang sa issue na yun na Diyos lang ang pwedeng gumawa ng kaligtasan. Hindi na ito dapat dugtungan ng ang tao ay hindi pwedeng gumawa para maligtas siya. O walang kasamang gawa ang kaligtasan. Hindi na ito dito sa tao kasi ang topic hanggang doon lang sa sino ba ang pwedeng magligtas. Siyempre, ang sagot dyan, ang Diyos lang pwedeng magligtas. Amen. Wala nang iba kundi ang Diyos lang. Kaya tama naman si Pablo. Kagandahan loob ng Diyos na tayo ay maligtas. So, ngayon, yung ginawa ng Diyos, ang tawag natin yan ay act of love. Kasi ang reason kung bakit siya gumawa ng bagay para maligtas ay dahil sa pag-ibig. Yun na yun John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig niya. So dahil sa pag-ibig, yung pag-ibig na ito ay nag-udyok sa kanya na gumawa ng maganda para sa tao. So, hindi tayo karapat-dapat na gawan ng maganda ng Diyos, pero ginawa niya yon dahil sa mahal niya tayo. Kaya, yan ay act of love ng Diyos sa atin. Ngayon, ano yung gawa na yon na ginawa ng Diyos, yung gawa ng pag-ibig na yun? Ano yun? Yun ang action ng pagbibigay. Sino ang kanyang ibinigay? Yung kanyang bugtong na anak. So, ibinigay niya sa atin para tayong lahat ay maligtas. Ang reason, kaya niya ibinigay ang kanyang anak para sa ating kaligtasan. So, kaya nga, ang banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo ang naging dahilan kung bakit ang ating kasalanan ay napawi, naalis. Ang nagpapatawad ay ang Ama. Ngayon, ang kanyang inutusan para mapatawad tayo ay yung kanyang anak. Kaya yung kanyang anak nagsakripisyo para sa atin, para ang ating kasalanan ay mahugasan. Kaya kung maisip-isip natin, biktima si Jesus Christ, ang ating Panginoon, ng kasalanan ng tao. Kasi kung hindi dahil sa kasalanan ng tao, hindi niya sasapitin ang mapako sa cross. Hindi siya maghihirap sana. Pero dahil sa kasalanan ng tao, naghirap ang ating Panginoon. Kailangan mangyari iyon kasi ang pattern o ang kalooban ng Diyos para sa pagpapatawad ng kasalanan, kailangan mayroong magbubo ng dugo. At ginagawa yan sa lumang tipan. Yung lumang tipan ay taon-taon nagkakatay sila ng hayop at inaalay nila sa Diyos yung dugo nito. At pag naalay na nila, sa pamamagitan ng pag-aalay, ang kasalanan ng mga tao ay nahuhugasan. Kaya taon-taon maraming biktima ng mga hayop noon. Talagang nagkakalat yung dugo. Talagang winiwisik nila doon sa altar. Maraming patay ng mga hayop taon-taon yan. Kadami ng mga Israelita. Kaya yung mga lahi ni Levi, yung mga Levita, taon-taon ay maraming kinakain kasi sila lang mayroong karapatan kainin ang mga hayop na ito na kinatay. Hindi ito pwedeng kainin ng mga taong hindi kalahi ni Levita.
ni Levi. So, kaya taon-taon yung lahi ni Levi, ang dami talagang karne na nakakain sila. Kasi lahat yun ay hinahandog. Hindi naman tinatapon yung yung katawan kasi pwedeng kainin, pero yung dugo, hindi nila kakainin yun. Hindi nila hindi nila basta hindi kakainin, iwiwisik lang nila yung doon sa altar. Yung bituka ay itatapon ito at ibabaon. Yung laman lang yung kanila kakainin. So, yun ang pattern kung bakit inalay ng ating Panginoon ang kanyang sarili. Doon sa John 1:29, yan. Sabi rito, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanglibutan. So, si Jesus talaga ay kordero ng Diyos. Yung inahandog. Ang kordero kasi inahandog. Kaya ang ating Panginoon sa Kristo, siya talaga yung handog na pang-alis ng kasalanan nyo, na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Yung kasalanan na kanyang inaalis, mga kapatid, hindi lang kasalanan ng Israelita, kundi ng buong sanglibutan. Kaya ang kamatayan ni Jesus Christ ay kamatayan para sa lahat ng mga tao. So, kaya ang paglilinis ng kanyang dugo ay paglilinis sa lahat ng kasalanan ng mga tao. Kasi, ang sabi dito, si Jesus ang nag-aalis ng kasalanan ng buong sanglibutan. Ngayon, ito yung tinutukoy ni Pablo na ang kaligtasan na ginawa ng Diyos ay siya lang ang kumilos, siya lang ang gumawa. Kasi hindi pwedeng magtrabaho ang tao, gumawa ang tao para sa kanyang kaligtasan. Pero ang gawa ng Diyos, hindi natin mapapakinabangan kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga sabi rito, sa pamamagitan ng pananampalataya. So kagandahan loob ng Diyos yun, maliligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. So yung ginawa ng Diyos ay tatanggapin natin, ang paraan ng pagtanggap sa ginawa ng Diyos ay pananampalataya. Ngayon, pag sinabi natin pananampalataya, yun ba ay wala nang gawa? Hindi na ba kasama rito yung gawa? Basta pananampalataya lang at ligtas ka na, kasi dito nagkakaroon ng pagtatalo. By faith lang yung kaligtasan. At ang isa pang kanilang ginagawang example, yung tulisan, yung magnanakaw sa katabi ni Jesus. Sabi nila, yung katabi ni Jesus na magnanakaw, hindi naman yung gumawa, wala nang gawa yun kasi mamamatay na yun eh. Pero naligtas. Kaya sabi nila, ang kaligtasan, by faith lang talaga, hindi kasama ang gawa. Pero yung sa cross, mga kapatid, ibang ibang sitwasyon, no? Kasi mamamatay na yun. Iba yung application sa ating buhay pa. No? Kasi tingnan nyo mga kapatid, yung pananampalataya, paano ba natin mapapatunayan na totoo? Kasi maraming nagsasabi, may pananampalataya ako. Ngayon, titingnan mo siya, yung kanyang buhay, totoo ba yung kanyang pananampalataya? Ibig sabihin nyo, mayroong totoong pananampalataya, mayroong din hindi. Kaya hindi lahat ng pananampalataya ay magliligtas. Halimbawa, ano bang ibig sabihin ng pananampalataya? Yun ba ay naniwala ka lang? Oo, naniniwala ako kay Jesus Christ. Naniniwala ako na ako ay tinubos siya sa kasalanan. Yun ba yung paraan para maligtas na tayo, mga kapatid? Laliman natin. Halimbawa ako, dito sa inyo, mayroon akong plano, mayroon akong gagawin. Ngayon, yung gagawin kong ito, tatanungin ko kayo, naniniwala ba kayo sa akin? Sa gagawin, sabi nyo, siyempre, sasabihin nyo, siyempre naman, pastor. Ngayon, paano nyo ipapakita yung paniniwala nyo sa akin? Anong gagawin ninyo?
Hindi ba kailangan ng support? Kasama kami sa iyo, Pastor. Hindi ba kailangan ng cooperation? Opo. Hindi ba kailangan ng pagsang-ayon? Opo. Kung meron kang pananampalataya sa Diyos, pagkatapos nagsasalita ka lang na hindi ka naman gumagawa ng pagsang-ayon, anong klaseng pananampalataya yun? Nakuha niyo mga kapatid? Amen. Kasi yung pananampalataya, importante, mayroon kang ginagawa. Sinasang-ayunan mo kasi, alam mo, naniniwala ako sa goal ng Panginoong Hesus. Naniniwala ako sa mission ng Panginoong Hesus. Ngayon, yung paniniwala mo, ano yung gagawin mo? Naniniwala ka lang ba sa salita? Ang totoong pananampalataya ay yung sinasabi mo ay ginagawa mo. So ito yung pananampalataya na mayroong pagsang-ayon. Amen. Ang tawag diyan sa English ay cooperation, partnership. Kung nananampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo, dapat nakikipag-cooperate tayo sa ating Panginoon. Amen. Kung ano yung kanyang layunin, sabayan natin ang Panginoon. Partneran natin ang ating Panginoon. Gawin natin yung ating magagawa para yung goal ng ating Panginoon ay magkaroon ng katuparan. At kapag ginawa na natin yung goal ng Panginoon para magkaroon ito ng katuparan, ano ang tawag doon? Hindi ba gawa yun? Amen. Kaya yung salitang salvation by faith, hindi pwedeng absent ang gawa. Kasi yung salitang faith, sumasang-ayon ka. Pag nagsang-ayon ka, paano mo ipapakita na sumasang-ayon ka? Salita lang? Di siyempre gagawa ka rin. Yes. Oh. Eh Lord, sumasang-ayon ako sa iyo. O sasabihin ng Panginoon, sige, ano ba pwede mong may tulong sa akin? At kung ano man ang may tulong mo sa Panginoon, ano man ang gawin mo, yun ay gawa na. Kaya doon sa pananampalataya, hindi pwedeng absent ang gawa. Doon sa kaligtasan na binigay ng ating Panginoon, hindi pwedeng absent ang gawa. Kaya tumpak si Santiago nang sabihin niya na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Patay. Walang kabuluhan talaga. Kaya malaking kapalpakan yung idea na once you save forever. Eh, pero mo kakatwiran nila, ligtas ka pa rin kahit ka pa magkasala. Kahit wala kang ginagawa, ligtas ka na eh. Eh, nasasaan yung pananampalataya? Ang kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ba, ang kabuuan niyang salita lang? Hindi ah. Kailangan ng gawa ang pananampalataya. Kasi ang ebidensya na mayroong ng pananampalataya ay yung gawa mo mismo. Yan ang ebidensya. Katulad sa akin, maniniwala lang ako, makukumbinsin nyo lang ako na naniniwala kayo sa akin kung susuportahan niyo ako sa aking ministry. Pero kung hindi nyo ako susuportahan, hindi totoo na sumasang-ayon kayo sa akin. Ganon sa Panginoon, mga kapatid. Eh maraming Kristyano na sumasang-ayon lang sila sa Panginoon, naniniwala lang sila sa Panginoon. Ang daming ganyan. Pero wala silang ginagawa para isabuhay yung kanilang pananampalataya. Ilagay sa gawa yung kanilang paniniwala. Maraming ganyan. Kaya nga, ang daming mga pastor ngayon ang lalakas ang loob gumawa ng kasalanan. Kasi ngayon ang paniniwala. At alam niyo ba mga kapatid, nahati ang Christendom, yung kakristyanuhan, nahati yan. Ang marami dyan ay naniniwala na kapag ligtas ka na, kahit ka pa magkasala, ligtas ka pa rin. Bihira lang yung mga Kristiyano naniniwala na mawawala ang kaligtasan mo kapag nagkasala ka. Basta sa kanila, ligtas ka na minsan, ligtas ka na magpawalang hanggan. Hating-hati dyan. At kung tiningnan ko ang ratio, mga kapatid, mas marami ang ratio, yung lamang,
sa percentage, mas marami yung mga naniniwala na once you save, save forever. Sabi ko, ang dami pala nila. Ang dami talaga. Almost lahat ng mga Kristyano gano'n. Kaya sabi nila, ligtas na ako, kahit hindi na sila gumawa. Wala na. Ay yung ganong klase ng paniniwala, patay ang paniniwala na yan. Patay ang pananampalataya na yan. Bakit? Walang ebidensya ang pananampalataya. Ang pinakamatibay na ebidensya na totoo ang iyong pananampalataya kung gagawa ka. At ang gawa mo ay pagsang-ayon sa Panginoon. Maraming mga Kristiyanong gumagawa pero hindi pagsang-ayon. Malayo yung kanilang ginagawa. Ngayon, ito yung linawin natin. Pagdating sa kaligtasan ng tao, Diyos ang gagawa nun. Hindi tayo pwedeng gumawa para maligtas tayo. Kasi wala tayong pwedeng gawin para sa ating kaligtasan. Kaya pag pinag-usapan, kaligtasan ng tao, Diyos ang gagawa. Pero kapag pinag-usapan ng pananampalataya, mga kapatid, hindi pwedeng Diyos pa rin yan. Kasi yan ay bahagi na ng tao. Ang sino mang sumampalataya ay maliligtas. Bahagi na yan ng tao. Pag pinag-usapan ng pananampalataya, kailangan ipakita mo yung ang ebidensya na totoo ang iyong pananampalataya. Totoo na maliligtas ka sa pananampalataya, pero dapat isabuhay mo yung iyong pananampalataya. Yun ang sinasabi ko kanina, makipag-cooperate ka. Amen. Cooperation ang kulang sa Kristyano, mga kapatid. Kasi naniniwala lang sila may Diyos, pero walang cooperation. Ito pa. Ang dahilan kung bakit napunta rito ang ating Panginoon, yan o, ba? Nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Inalis ng iyong kasalanan. Kaya siya namatay sa krus, ang Panginoong Hesus, para alisin ka sa kasalanan. Ibig sabihin, mula doon sa madilim na buhay mo, aalisin ka. Ibig sabihin nun, ang kalooban ng Diyos, kaya ka inaalis doon sa madilim na buhay mo, gusto niya nagliliwanag ang iyong buhay. Dinala ka na sa lugar ng kaliwanagan. Inalis ka na doon. Ngayon, kapag inalis ka na doon sa buhay na madilim, pupunta ka na sa liwanag. Ano ang tawag doon? Di ba gawa yun? Kasi kung hindi ka gagawa, hindi ka kikilos, doon ka pa rin sa madilim na yun. Yun ang pagsang-ayon na sinasabi ko. Ang kalooban ng Diyos, alisin ka sa madilim na buhay mo. Ngayon, sabi mo, nananampalataya ako, Panginoon. Di sumasang-ayon ka na kasi nananampalataya ka. Samahan mo lang aksyon yon. Ano yung aksyon yon? Umalis ka doon sa madilim na buhay mo. At kapag umalis ka sa madilim na buhay mo, anong tawag doon? Di gawa yun. Kaya hindi talaga pwede na absent ang gawa sa pananampalataya. Pinag-aralan natin nung nakaraan na ang paghandog sa Diyos, buhay na handog. Buhay ka, kumikilos ka. Gumagawa ang iyong pananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, magpakabanal kayo katulad ng inyong Ama sa langit na banal. Kung magpapakabanal ka, ang gagawin mo, aalis ka sa kasalanan. Umiiwas ka sa kasalanan kasi gusto mo nang mamuhay ng mayroong kabanalan. Iiwasan mo ngayon ang lahat ng kasalanan. Naalala ko yung nasa Tondo ako noon. Dami kong barkada doon. Nabarkada ko yung Sige-Sige Sputnik doon, tsaka yung mga Jackson 5. Kaya noon, ang buho ko noon yung afro, yung kapal dito. So, tuwing mag-iinuman doon, sa Eskinita, mag-iinuman doon, may iwas na ako nung makilala ko ng Panginoon. Pag makita ko sa Eskinita, nandoon sila nag-inuman, lihis ako. Pag nakikita nila ako, habulan talaga yan. Takbo talaga ako, palayo. Kasi ayaw ko nang uminom. Yung ginagawa kong yun, na umaalis ako doon sa inuman na yun, anong tawag doon? Gawa. Gawa yun.
Bakit ko ginagawa yun? Kasi naniwala ako sa Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon, tinubos kita sa kasalanan mo, huwag ka nang gumawa ng kasalanan uli. Yung salitang yan ng Panginoon, pinaniwalaan ko, yes Lord, hindi na ako gagawa ulit ng kasalanan. Kaya makita ko sila, habulan talaga kami. Ayoko na eh. No. Ang aksyon kong yun ay pagsang-ayon sa aking pananampalataya. Ngayon, naniwala lang ko kay Jesus. Hindi naman ako umalis doon sa kasalanan. Totoo bang pananampalataya yun? Sabi ng waray, but-but mo. Oh. Salita ka lang ng salita ng faith, pero hindi ka naman talaga totoong may faith. Yung faith, may gawa, may ebidensya, mga kapatid. Yung ebidensya, yun ang aksyon. Yung pananampalataya na hindi mo sinasamahan ng aksyon, hindi ka maliligtas niyan. Ay, nako. Kasi yung action mo, yan ang nagpapatunay, mayroon kang faith. Amen. Akala ng mga tao, yung pananampalataya, yung sabihin lang, oh, Lord, tinatanggap kita, nananampalataya ko sa iyo, ikaw na maging hari ng buhay ko. Pagkatapos nun, congratulations, anak ka na ng Diyos. Ah, parang shotgun, yung conversion. Ligtas na raw kagad, yun lang. Starting lang yun. Pasimula lang yun. Sasamahan mo na ng gawa ng susunod na buhay mo. Okay lang na gawin yun. Bakit naman hindi? Pero hindi pa yun ang kabuuan ng iyong kaligtasan, mga kapatid. Maliban ka na lang kung nandoon ka na sa bingit ng kamatayan katulad ng tulisan na kasama ni Jesus. Siyempre, in every rule, there is an exemption. Exempted na doon sa gawa yung tao na yun kasi mamamatay na siya. Ang mahalaga doon sa Panginoon, nagkaroon siya ng pananampalataya. Pero kung mahaba pang panahon mo dito, ay mayroon talagang pangangailangan, patunayan mo yung faith mo. Amen. May faith ka pagkatapos hindi ka naglilingkod sa Panginoon. May faith ka pagkatapos na hindi ka man lang nagbabasa ng kanyang salita. Oh. Mayroon kang pananampalataya sa Diyos, mayroon kang pagkakilala pero hindi ka umiiwas sa kasalanan. Ang iba tumatakbo, pero palapit. Maghanap pa nga eh. Magsugod-sugod pa sa mga bahay-bahay. Kung saan may inuman, mayroong mga kasiyahan. Hanapin pa yun. Hindi ganoon ang Kristiyano, mga kapatid. Kaya nga, ang pagkasugo sa ating Panginoon Jesucristo ay tubusin tayo, alisin tayo. At para maalis tayo doon sa kasalanan na yun, sa madilim na bahagi ng buhay natin, kailangan ilipat tayo sa liwanag dito kay Jesus Christ. Pag nalipat ka na sa liwanag, lahat ng sasabihin sa iyo ng Panginoong Hesus, gawin mo. Kasi yun ang buhay na nasa liwanag. Kung hindi mo gagawin yon, hindi ka pa naaalis doon sa kadiliman. At kapag hindi ka pa naaalis doon sa kadiliman, ay hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan, mga kapatid. Walang masamang tao o nagbibisyong tao ang papasok sa kaharian ng langit, mga kapatid. Kasi yung bisyo niya ay patunay na hindi totoo ang kanyang pananampalataya. Kaya kung talagang mayroon kang pananampalataya sa Panginoong Hesus, patunayan mo. Ang gusto ng Panginoon, magbagong buhay ka. Ang gusto ng Panginoon, magpakabanal ka. Ang gusto ng Panginoon, maging matino ang iyong buhay. Ang gusto ng Panginoon, maglingkod ka. Kung ano ang gusto ng Panginoon, gawin mo. O, tingnan mo yung Mateo 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas. O, kundi yaon lamang gumagawa sa kalooban ng Diyos. So kahit ka pa magtawag ng Panginoon, hindi ka maliligtas, mga kapatid. Sino yung maliligtas? Yaon lamang gumagawa sa kalooban ng Diyos. Ngayon, kapag ginawa mo na yung kalooban ng Diyos, anong tawag doon? Gawa yun. Kasi paano mo gagawin ang kalooban ng Diyos kung
wala kang gagawin. Gawa ang tawag doon. Hindi tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos kung hindi tayo gagawa, hindi tayo kikilos. Kasi ang kalooban ng Diyos ay nagre-require sa atin na kumilos. Pag kumilos tayo, anong ginagamit natin? Paa, kamay, isip, Isip. bibig. Amen. Yung kabuuan ng katawan natin, yan ang ating ginagamit para masunod ang kalooban ng Diyos. Kaya lahat ng ginagawa ng buhay natin, kasama talaga yan sa pananampalataya. Amen mga kapatid, nakukuha niya ako? Kaya nagtataka naman ako sa mga tao na ito, faith lang raw, walang gawa. Okay na. Paano kaya nangyari yun? Paano nila nasabi na faith yun? Walang ang gawa. Kaya tumpak talaga ito si Santiago. Yung pananampalataya na walang gawa, patay. Kaya sabi niya, patutunayan ko sa inyo ang aking pananampalataya. Gagawa ako. Tutulong ako. Oh. Ay sabi niya na, sabi ng iba, kawawa naman ito. Walang pagkain. Oh. Paano mo patutunayan na naawa ka nga? Eh di bigyan mo. Yun ang katibayan na naawa ka. Pero kung nagsasalita ka lang na kawawa, na wala kang ginagawa, hindi totoo ang iyong sinasabi. Kaya ang gawa na walang pananampalataya ay talagang hindi totoo. Dito sila natrap eh. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kahit walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Totoo naman eh. Yung kaligtasan na binigay ng Diyos sa atin, hindi ito dahil sa may ginawa tayo sa Diyos. Wala nga tayong nagawang merito sa Diyos. Nung gawin niya yung bagay na ito ng pagliligtas sa atin, ang katunayan niyan, makasalanan tayo. Pero ginawa niya pa rin yun. Kaya nga tinawag siya na kagandahang loob ng Diyos. Kaya totoo ito. Hindi ito bunga. Yung ginawang pagliligtas ng Diyos sa atin, hindi ito bunga ng ating mga gawa. Tumpak yun. Pero bakit nila dinugtungan? Ay kahit hindi yung kaligtasan, hindi nasamahan ng gawa. May faith ka lang, ligtas ka na kahit walang gawa. Bakit nila dinugtungan yun? Wala naman dyan. Hindi naman nakalagay dyan. O, pananampalataya lang, ligtas ka na. Wala dyan. Ang sinasabi lang dito, yung gawa ng Diyos ng kaligtasan, hindi siya gumawa para iligtas tayo dahil sa mabuti tayo. Hindi ito sa pamamagitan ng gawa natin. So, wala talaga yung gawa natin. Gumawa ang Diyos para iligtas tayo, bunga lang yun ng kanyang kagandahang loob. Pag sinabi natin kagandahang loob, ang tawag natin dyan, biyaya. Kaya nga, pag may mga tao nagbibigay sa iyo, pinabutan ka, magtataka ka, bakit mo ako binibigyan? Hindi, bigay ko lang yun sa iyo. Biyaya ito. Di ba ganun yun? Tanungin natin ng Diyos, Lord, bakit mo kami binibigyan? Sasabihin ba na, kasi mabait ka, kasi mabuti ka. Wala. Kaya sabi na, Lord, sa kabila ng kami makasalanan, walang kwenta ang aming buhay, pero binigyan mo pa rin kami. Kaya ang tawag natin doon, biyaya. Amen. Ito yung ibig sabihin ng mga talatang ito. Pero ang problema sa mga interpreters, nag-interpret dito, hindi na raw kailangan ang gawa sa pananampalataya. Pananampalataya lang, ligtas ka na. Malaking kalukuhan yun. Ang layo talaga. Yung pananampalataya nga, nagre-require ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. At kapag sinunod mo na ang kalooban ng Diyos, anong tawag doon sa pagsunod? Hindi, work yun. Gawa yun. Hindi talaga tayo pwedeng magsunod sa Diyos nang walang gawa. Malabo yun, salita lang. Nanampalataya ako, okay na. Wala ka nang gagawin, nanampalataya ka lang. Ligtas ka na. Kahit ka pa nga gumawa ng kasalanan, ligtas ka pa rin eh. Itong mga preachers na ito, ihuhulog nila sa impyerno ang kanilang mga
mga membro. Parang slightly, ano lang eh, yung difference, yung kanya parang hugging lang, yung pandaraya. Parang dikit na dikit lang, hindi mo mahalata eh. Kaya lang, yung kanilang understanding kasi sa faith ay malabo. Baluktot ang kanilang understanding. Yung faith daw walang gawa. Isamantalang yung faith na yan, yan pa nga yung nagre-require ng gawa. Yan ang nagsasabi na kailangan mong gumawa sa pananampalataya mo. Yun pa nga yung nag-uudyok sa atin na gumawa kasi may faith tayo. The evidence of faith is your work, mga kapatid. Amen. Yan talaga yun. Kaya hindi tayo pwedeng magsabi may faith tayo nang walang gawa. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan. Nilikha tayo sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Kaya tayo nilikha sa pamamagitan ni Jesus para iukol ang buhay natin saan? Sa paggawa ng mabuti. Kaya ang intention ng Diyos nung likhain tayo para lang gumawa ng mabuti. Yan ang layunin pinili ng Diyos para sa atin nung una pa man. Original creation sa atin mga kapatid, ang dapat lalakaran natin ay yung hakbang ng kabanalan. Kasi ito yung reason kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Para gumawa ng mabuti. Para lumakad sa landas ng kabanalan. Kaya pag lumalakad ka na sa mabuti, gumagawa ka na ng mabuti, ito, gawa na nga ito, paggawa ng mabuti. Di yung paggawa ng mabuti, kailangan, hindi pwedeng wala. Nilikha tayo para gumawa ng mabuti. Di kailangan mo talaga magpakabuti, mga kapatid. Amen? Amen. O kalapitin nyo ang katabi nyo, magpakabuti ka na. Importante talaga ang paggawa ng mabuti. Hindi talaga pwedeng wala yan. Kasi yan ang original creation natin, yung reason ng creation natin. Kaya nga, sa buhay natin, sikapin talaga natin gumawa ng mabuti. Bahagi ng ating pananampalataya. So ito gumagawa tayo ng mabuti kasi may pananampalataya na tayo. Ginagawa natin yon bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo gumagawa para maligtas. Iba yon. Tayo ay gumagawa para masunod ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo gumagawa para maligtas. Hindi yon. Kasi wala tayong pwedeng gawin para maligtas. Pagdating sa kaligtasan, sino ang gumawa? Diyos lang ang gagawa. Hindi natin kayang gumawa. Ang gagawin lang natin sa ginawa ng Diyos, sumampalataya ka. At kapag sumampalataya ka na, mayroon ka ng promise ngayon na, Lord, ikaw na maghari sa akin. Gagawin ko na ang iyong kalooban mula ngayon. Hindi na masusunod ang aking sarili, ang sarili muna ang aking masusunod. O ngayon, pag ginagawa mo ng kalooban ng Diyos, di anong gagawin mo doon? Salita lang, gawa na yon. Lalakad ka na ngayon sa kabanalan. Gumagawa ka na ngayon ng mabuti. Kasi sabi mo, Lord, ikaw nang masunod sa akin. Pero ang interpretasyon ng marami, tinanggap ko ng Panginoon. Ligtas na ako. Kahit pa kung bumalik sa kasalanan, ligtas pa rin ako kasi tinanggap ko na malaking kalukuhan niya. Palpak na understanding niya. Doon pa lang sa panalangin mo Hindi na po ang aking sarili masusunod. Ikaw na maghari sa akin, ikaw na ang Panginoon ko. O anong ibig sabihin ng panalangin na yan? Pagsunod dyan sa kalooban ng Diyos. Pagpapailalim sa kapangyarihan ng Diyos. So, iiwas ka na sa kasalanan. Ang taong nagpapailalim sa Diyos, umiiwas sa kasalanan. Bakit siya umiiwas sa kasalanan? Para ba maligtas siya? Hindi ganon. Umiiwas siya sa kasalanan para masunod ang kalooban ng Diyos. Para yung pananampalataya sa kanya buhay. Kaya yung pananampalatayang ililigtas ng Diyos, yung pananampalatayang buhay, mga kapatid. Hindi patay.